Happy birthday to you. Ako si Russ, gay guy, 30 years old. Matagal na akong may HIV. Pero sa totoo lang, healthy naman ako. Hindi kasi lahat educated about it. Takot ako na kapag sinabi ko sa ibang tao, husgaan nila ako, maasang someday, magkaroon na tayo ng cure sa sakit na ito. At may lalaking magmamahal sa akin ng walang pagdududa o panghuhusga. Hindi siya nakakahawa through sharing of utensils, sharing of clothes, sharing of bed. Pag merong mga marites sa paligid nyo na nag-spill na meron kang HIV, pwede mo siyang demandahin. Ma-accept nila yung sarili nila. If tayo mismo din, hindi tayo judgmental sa kanila. Good day, everyone! Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is B, the explicit Bessie. Hello! Hi, chatters! Hello, chatters! It's been a week Hello. again. Yeah. Nag-skip na naman tayo. Oo. Absent na naman tayo ng Nag-skip 1 na. week. Patawarin niyo na kami mga chatters kasi nagkasakit ang inyong lingkod. Happy Lingkod. birthday to you! Pam param pam pam. Happy birthday to you! Happy birthday! Ayun na, sumasakit Yun na yung na. mga likod-likod. Na ano na yung age mo. Happy birthday, happy Ang birthday, age ko, happy ang birthday age to ko okay pa naman. you. Okay, blow your candle. Galing, galing mag-blow. Parang katatapos mo lang sumumo. So, how's your birthday? My birthday, it's fine. It's May fine. sakit. Sinakit ako eh. My birthday But sick ka. it's my birthday sick. Birthday sick. Bakit ka naman nagkasakit? Ano namang meron sa'yo? Weather, flu season. Flu season. Kasi dito sa Thailand, lalo na dito sa island, yung weather namin dito papalit-palit oras-oras. Oras. Pumalit-palit. Palit-palit. Maaraw, oo, maaraw, tapos biglang uulan, tapos araw ulit. Ay, muulan. Yes. Naulanan ka or Naul yung hangin lang na pagpapawisan? naulanan ako. Naulanan. Naulanan ako. Eh, syempre, pag tumatanda ka na, yung immune system mo din eh, medyo ano. Sa bagay, mahal kasi ng payong, no? Hindi, malakas Rolls Royce talaga. yung halaga. Rolls-Royce. Ano, ano, ano? Malakas talaga yung ulan. Oh. At saka pag minsan kasi na nagbabike kasi ako papunta sa work, magminsan naabutan ako ng ulan. Ano yung nagpapalit na ng weather from summer to winter? Hindi. Rainy season lang talaga. Ay, rainy season na talaga. Ah, Okay. So, anong ginawa mo? Nagstay ka ang lang sa ginawa ko, bahay nyo? nagpahinga. Yes, Nagpahinga ka? Okay sa ka na ngayon? bahay. Yeah. Yeah, much better. May sipon Mm. pa din at saka ubo pero hindi na Feel ko kagaya last nahawaan week talaga. kita. Feel ko Hala, talaga. totoo. Nung last kasi, 'di ba, sinisipon ako nun. My bad. Sorry. Ako pala may Kala mo na talaga yung lapit-lapit tayo sa lumapit eh, no? Okay. Ang mahalaga Okay, ay okay ka na. importante. Mahalaga importante. Ang mahalaga ay okay ka na. At isang Yes. taon na naman. Message ka ba sa ating mga manonood ngayon? Ano? Alam mo ba yung ano, yung nauuso ngayon kapag host? Yung mga host daw Ah, yung, ayan, alright. gusto mo? Ayan. Gusto Ganun mong daw. ganon? Tapos iniisip ko kapag tayo ba pag nagpo-podcast pa tayo, ayan, mga ganun ba tayo? Hindi. Ayan, alright. Okay. Parang nakakatawa pag gano'n. No? Pero parang hindi natin bagay yung gano'n. Ikaw siguro bagay mo kasi ikaw ano ka eh.
Ano? Jolly, jolly. Jollibee ka. Pang Jollibee. Jollibee lang ba yun? Ay, pang Jolly person. So, ano ang wish mo? Wish ko, sana mamatay lahat ng kurap sa Pilipinas. Ay, Nakikiwish ako kay Kara David. mm. Ang dami niya nag-wish na Yeah. niyan ha. Sana naman matupad na. Sabi ni Lord, bakit ganito? Ang dami nag-wish ng ganito. Sige na nga. Ito pa rin na nga natin. Ito pa rin na lahat. Siguro Ayun. pag nangyari yon, bababa na yung population natin to 50%. 50%. Siyempre, hindi lang naman yung mga corrupt officials, di ba? Siyempre, yung mga ano din, yung mga Mga silent. contractors. Oo, tsaka yung mga silently, Yes. yung mga pamilya nila. Gano'n, di ba? True. Hindi True. busa talaga. Oh my God. Tayo na lang matitira. True. Sa tingin mo ba, Nakakaloka sila. hindi tayo corrupt kasi wala tayong opportunity na maging corrupt? Kung may opportunity tayo, feeling mo magiging corrupt tayo? Yung For totoo. me, for me na subukan ko naman na kasi maging officer sa maliit lang naman na organizations. Parang sa classroom, 'di ba? Naging ano naman ako Hindi lang cashier pagiging tuloy. officer sa lahat ng in all aspects. May tendency ka na. Ako, feeling ko wala ako kasi Wow. hindi, ano Para naman ako bang kasi ako kay parang Linis. Ah, kay linis. ah. Hindi, parang masinop kasi ako sa pera. So Mm, parang kumbaga, kung ano lang yung kinikita ko, di yun lang din naman yung masaya ako, di ba? mm. Ako feeling ko may tendency ako. Baka. Pero hindi yung ako yung parang, oy, kaharapin natin. Hindi ako yung magpa-plot ng plano. Yung Ah, ako yung parang, oy, alam ko nagko-corrupt sila, pero ihayaan ko na lang. Parang ganon. Yung parang mm, indirect ako na magsasabi na, ala, yung ganon lang, yung casual lang na sisitayin mo, pero wala akong gagawin. Feel ko noon, kasi yun yung na-experience ko. At saka, dati na-experience ko mm. din na ma-bribe. Na parang nashock lang ako na, "Ay, binigyan ako ng pera." Tapos, wow, parang ganun. Nashock ako, tapos tinanggap ko. Tapos masaya ako. Hindi ako proud, pero parang niisip ko lang na kahit hindi tayo yung nagpa-plot nung corruption, may tendency na baka part tayo nung sabi nga nila na sistema. Ganon. Oo, kasi syempre parang kumbaga, kung alam mo naman na nagko-corrupt sila and then tinotolerate mo, kasali ka doon kasi you're not changing the thing that should be changed, di ba? Oo, yung sistema talaga. That time, parang ang sistema nun, kung sino yung yung nakasanayan ng mga taong yun, kung sino yung magbibigay, sila yung ipa-priority. Siyempre, bago lang Mm, ako doon sa organization na yun. Tapos ginawa sa akin. Tapos parang, mm. ano gagawin ko? Parang ganun. Siyempre, inabutan ka ng pera di, tanggapin mo. Parang wala pa ako masyadong prinsipyo noon kasi bata pa rin naman ako noon. Parang syempre, Gano'ng kalaki na yung binigay sa'yo? magkano ba yun? Parang 500 yata. 500 personal sa akin. Tapos may pinaghatian pa yung buong team. May hati pa ako. Parang all intake ko, naka 1,000 ako, parang ganun. Wow. Di ba parang, oh di ba? Tapos, tapos ang baba pa nung sahod ko noon. So parang, iti-take mo talaga, parang wala ka talagang prinsipyo sa buhay. Hindi ako proud noon, pero parang looking back, parang naisip ko na, ay, ba't ganun yung ginawa ko? Ganon. Kasi yun yung nakasanayan doon sa place na yun. Since ako yung bago, parang adapt ko na nga lang, parang ganon yung naging Mm. nangyari that time. Pero syempre, given all the things that I know na ngayon, syempre, mag-aano na ako, parang may prinsipyo na akong tao ngayon. Huwag mo na akong inaano, lakihan mo yan. Ay, hindi, joke lang. Huwag mo na akong inaano-ano ngayon dahil hindi na pwede yan. Diba? Ang dami na natin pinagdaan ng hirap sa buhay. Parang, Hindi, at saka ano naman na ngayon, para kumbaga, ang yung dun sa point na sinasabi mong dagdagan mo yan, totoo naman, nangyayari talaga yan. Di ba? Na may mga tao na nagsasabing, hindi nila gawain, pero pag binigyan sila ng malaking halaga, mabubulag din lang sila. Because, yun nga, parang money, money makes the world work. Di ba?
At saka, syempre, meron pa yung tendency na syempre pag bago ka dun sa isang place, sa organization na yun, sisitain mo ba yung mga superior mo? Di, wala ka ng trabaho kinabukasan, di ba? Yung True. ganon. So, parang ang hirap na sabihin na wag i-tolerate yung ganong bagay. Pero kasi, nasa sayo na yun eh. Di, umalis ka na lang, di ba? Sa organization na yun, kaysa maging part ka nung sistemang bulok. Sistemang bulo. Mm. Pero sa Pilipinas, hindi ka naman makakalis doon kasi syempre, ikaw ang ano eh. Kumbaga, citizen ka na ng Philippines eh. Unless magpalit ka ng citizenship mo. You're not Filipino anymore. Oo. But for us, like for OFW like us, even though na malayo tayo, we are still affected by that because Mm. we are the ang tawag dito yung highest um ang tawag dito, highest provider na economy ng Pilipinas, di ba? Oo. Talagang wag kayong ano-ano dyan dahil malaking karapatan din namin kahit na malayo kami, 'di ba? Kahit na wala True. kami dyan, sumisigaw, nakikirally. Hindi, Boses pero namin totoo ang din naman yun pinakamalakas. kasi ang totoo din naman kasi yun talagang Filipino people are the bosses of the government officials. So pag Mm-mm. sinabi ng Filipino people na mali yung ginagawa nila, they have to follow, di ba? Yun nga yung Tsaka naniniwala pinag-uusap. din sa I think napag-usapan na natin dati yun, or kami ni Les, yung parang nainis ako kapag sobrang inaano, yung super inaamo-amo natin yung ginagalang natin. Hindi naman tama lang naman na igalang natin yung mga nasa posisyon. Pero yung parang, officials, yeah. oo, pero parang yung tayong magbabow down sa kanila. Doon Mm. ako talagang parang, Knowing ah, knowing na tayo knowing na papasahod sa empleyado natin kanila. sila. Oo. Yeah. Diba? Siyempre, andun yung respeto natin sa kanila. Dapat talaga yung bigay natin sa kanila. Pero iba yung parang iboboss-boss natin. Yun yung ayaw ko True. talaga. Yung iba pa VIP natin sila. Ayun. So Ayun. yun. Well, So, hopefully, marinig ni God yung mga panalangin ng mga nag-birthday ngayong oo September. nga. Pagbigyan nyo na to, oh. Kasi yung isa ata niyang panalangin, hindi nyo pinapakinggan, Lord. Ito na lang. Ito na lang. Okay. Kahit ito man lang, sabi mo. So ako naman, ang message ko naman sa'yo, eh, Ay, wow. charot. Then, ano ko naman na sa'yo, personal message ko na sa'yo yan. Tsaka alam mo naman na yun, every Basahin year. ko na lang. Oh, every Basahin year. ko na. Mm-mm. Basahin ko na lang dito sa podcast. Wag na, uy. Yan. Parang mahalay ata. Sabi ko sa'yo. Hindi ata bang podcast, charot lang. Okay. So, ayun, happy birthday ulit. And Thank sana next you. birthday magkasama na tayo. Ano ba? Wag na nating i-healing yun. Kasi Huwag na parang natin hindi hiling yun. nangyayari. True. Lagi na lang. Anyway. O basta Lagi na sana, lang magpaplano. Huwag nating planuhin. Magkikita tayo at magkikita. oo, malay mo Magkikita at naman. magkikita. Oo. Oo, merong isang event kasi mangyayari sa atin na kailangan talaga magkasama tayong dalawa. Oo, or else magkalimutan na. Charot. Okay, Okay. bye. Walang hiya ka. Ah, sige na. Okay. So ito na. Ito yung kwento natin for today. From Ross. Sabi niya, "Hi there, may share ako about me. Kahit alam kong baka di ito maintindihan ng iba. Ako si Ross, gay guy, 30 years old. Matagal na akong may HIV. Pero sa totoo lang, healthy naman ako. Wala akong sintomas at regular akong nagpapacheck up para siguraduhin na okay ang kalusugan ko. Pero kahit ganito, may isang bagay na hindi ko kayang ikwento sa kahit sino, ang aking HIV status. Pero nakwento niya today. Takot ako. Takot ako na kapag sinabi ko sa ibang tao, baka husgaan nila ako o kaya mawalan sila ng gana sa akin. Sa sobrang dami ng stigma at kabubuyan na naririnig ko tungkol sa HIV, natatakot talaga ako na baka hindi na nila ako mahalin o baka sabihin pa na mabaho ako o masama ang ugali ko. Parang ang daming judgmental sa mundo pagdating sa ganitong usapin, kahit na alam ko na hindi naman ako nagkasala.
Dahil dito, nagkaroon ako ng malaking problema sa pagtitiwala sa iba. Hindi na ako masyadong umaasa na makakahanap pa ako ng tunay na partner kasi natatakot ako na kapag nalaman nila ang tungkol sa akin, baka hindi na nila ako piliin. Natatakot ako na baka masaktan lang ako o kaya mawalan ng pag-asa. Minsan naiisip ko na baka mas better na lang na manatili na lang akong mag-isa kaysa mag-risk na makasakit o mawalan ng pagkakataon na magmahal. Pero sa kabila nito, gusto ko pa rin mag-open up. Gusto ko sanang makahanap ng taong magmamahal sa akin kahit na may ganitong sitwasyon ako. Pero ang hirap kasi natatakot ako na baka hindi nila kayang tanggapin o kaya mag-react ng masama. Kaya pinipili ko na lang na itago ang totoo at magpanggap na healthy at walang problema. Pero minsan, nakakainis din na kailangan kong magpanggap na iiwan ako sa isang lugar na puno ng lungkot, takot at pagdududa. Minsan naiisip ko na baka mas makabuti na magpakatotoo na lang sa sarili ko, pero ang katotohanan ay mahirap i-accept, lalo na't isang lipunan na puno ng stigma. Gusto ko sanang malaman na kahit may ganito ako, may chance pa rin akong magmahal, magbigay at tumanggap. Pero hanggang ngayon, nananatili lang akong tahimik, nagtatago sa dilim. Sa kabila nito, hindi ako nawawalan ng pag-asa na someday, makakahanap din ako ng taong tatanggap sa akin ng buong buo. Pero kailangan ko munang harapin ang takot ko at matutunan na mahalin ang sarili ko kahit na may ganito akong sakit. Kasi alam ko na ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa pagtanggap sa sarili, kahit pa mahirap, kahit pa maraming stigma. Hanggang dito na lang muna ako nag-iingat sa bawat hakbang at umaasang someday magkaroon na tayo ng cure sa sakit na ito. At may lalaking magmamahal sa akin ng walang pagdududa o panghuhusga. Sana balang araw makawala na ako sa takot na ito at makamit ko ang tunay na kalayaan na maging totoo sa sarili ko. Be responsible na lang din po sa mga readers or listeners ninyo active sa kanilang life. Hello, Ross, and thank you so much for trusting your story. Ang baba Uy, naman ng energy hindi, mo. parang naano kasi ako sa kanya. More than dun sa sakit na kunento niya, na shinare niya. Parang mas na-feel ko yung um, parang naghanap siya ng acceptance at saka love. 'Di ba? Kasi nga, Mm. um, sa madami, ang HIV is something na parang hindi kasi lahat educated about it. Yes, 'Di ba? that's true. So, ang gandang topic kasi lalo na ngayon na sobrang taas na daw, lalo na sa Philippines. Alam mo ba Yes. na parang naging malaking issue yan sa, I think, Bahrain, Mm. na parang inistapatan nila. I'm not so sure about this. Parang may nakita akong article na parang inistop nila yung Hiring. pag-hire dahil dito sa sakit na to. Kasi nga napalitaan nila na sobrang taas, 'di ba? Pero ikaw ba, Mm. ano ba yung idea mo about HIV? Ako naman kasi ang HREB, for me nga, sakit siya. Of course, sakit siya. Pero ano naman kasi siya, itong sakit na to is like diabetes or yeah, diabetes na may maintenance ka ng iti-take kasi immunodeficiency ka na. Ay, ano tawag doon? Immunologistically, baby? Ano? Hindi so, Basta ay, immuno, yung immune immune system system. mo is ano na, Weak. is weak na. So Ah, kailangan mong mag-take ng maintenance. Sabihin na natin maintenance to make your health stronger at para ma-stop yung pag-spread ng virus sa katawan mo. Because yung virus na to kasi pinapatayin niya yung mga healthy cells mo. So pag hindi ka mm, magte-take ng medicine na available na ngayon, mas lalong magiging weak yung immune system mo, then eventually magkakaroon ka ng maraming sakit like TB, like AIDS. That's the last stage of HIV. AIDS, which is medyo mahirap na siyang gamutin. Pwede pa naman siyang gamutin, yung mm, AIDS. mm, Hindi man gamot pala. Pwede pa siyang
i-treat. Pwede siyang Mm. i-treat. May treatment pa naman sa AIDS pero mahirap na and magastos. Mhm. Kaya parang ang pakiusap ng mga tao sa Pilipinas ngayon. Hindi lang naman sa Pilipinas but especially for those people like the for those part of the LGBTQ plus QIA, um inaano namin parang parang pinupush namin everyone to have their HIV status so that they know if they are infected or not. Mm. Kasi the earlier detection, earlier suppression of of the virus, di ba? Kasi pag masalong tumatagal nga, gaya nga ng sabi ko kanina, magiging AIDS na siya, which is mahirap na siyang i-treat. Pwede pa siyang i-treat, pero mahirap na siyang i-treat. Mas magandang for early stage pa lang, treat mo na siya para hindi ka magkakaroon ng malubhang sakit. Okay. Okay. Yeah. So, sa pagkakaintindi ko, kaya mo siya parang define like a diabetes. Kasi kapag diabetic ka, kapag meron kang something na sugat or infection, parang mahirap ng gamutin yun, di ba? Pag may sugat ka, Mm-mm. parang lumalala yung sugat mo. Parang True. ganun din ba siya? Pag HIV? Sa HIV naman, hindi. Parang yung immune system mo lang talaga yung nako-compromise. Yun pala yun, Mm, immunocompromise ka pala. Nako-compromise kasi nga na-weaken na yung immune system mo because of the virus. Pinapatay na yung mga healthy cells mo. cells mo. Mm-mm. Yes. Okay. Syempre, pag nawawalan ka ng healthy cells, it means na bumababa din yung immune Mm. system mo. Okay. Yun. Kinompare ko siya sa diabetes because ang diabetes parang lifetime na siya na Oo, sakit na kailangan ng may maintenance. maintenance. That's the same with HIV na this for the meantime, it is a uh lifetime uh illness. So hindi na Pero siya mawawala pwede mo sa... siyang hindi pa siya mawawala. But nowadays, meron ng isang tao Hmm. na pinagtarayan nila ng cure for HIV and it worked. Ano yung So cure na yun? parang Like gamot, something parang yung chemotherapy na ginagawa na ano? ano siya, parang may itutusok sa'yo na gamot. Then yung gamot na yon papatayin niya yung mga virus na nagtatago dun sa mga healthy cells. Kasi kahit sabihin na natin kasi na undetectable, meron kasi tinatawag na UU dito sa HIV. UU means undetectable equals to untransmissible. Meetable. Transmissible. Untransmittable. Parang gano'n. Hindi siya Basta UU. manatransmit. Okay. Hindi na Mm-mm. siya matatransmit. Pero, meron pa rin. Meron pa rin yung virus. Pero hindi na siya nakakahawa. Hindi na siya nakakahawa kasi masyado na siyang mababa. But still, it's still on your body na nagtatago dun sa mga healthy cells. Ngayon, yung cure na ginawa nila na under pa rin ng test is kaya niyang pasukin yung mga cells na yun and patayin yung mga virus na nandun sa loob. Okay, got it. Okay. So, ang pagkakaalam ko, ang HIV nakukuha pagka sa ano, sa sexual intercourse Yeah. and from mother to child. Yeah. Yun yung yun yung nakakapasa. Ano yung doon natatransmit yung Trans, virus. Pero trans, saan ba yeah. talaga siya nagmula? Ang ano kasi niyan, ang history niyan daw is it started from Africa, if I'm not mistaken, Africa. And that virus came from monkeys. Mm. Ngayon, yeah, from monkeys. Ngayon, parang merong mga tao na nakipag ano sa hindi ko sure kung nakipag ano or nakain nila yung hindi kasi pag nahanginan ang pag nahanginan ang dugo mo or yung semen mo na may HIV ka, mamamatay yung virus eh.
So Ano, feeling ano, ko ano? Kap nakipagtalik. Na, pag nahanginan yung dugo mo or kaya yung semen mo, kung kasi kunyari may HIV ka, pag yeah, mahahawa ka through sexual intercourse dun sa mother to child mother, and needle, yung mga injection, mga needle, ganon, yeah, needles. injections, yeah, 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 Okay, kaya may blood turn. Okay, got it. yeah. Ah, Pero kasi pag nahanginan na yon yung semen mo at saka yung dugo mo, mamamatay yung virus. So parang feeling ko nakuha nila yung virus na yun sa monkey feeling through mo talaga. intercourse siguro. Feeling ko. Feeling ko lang. Okay. Yun, So, nag-start siya ganun doon. yun. Nag-start siya doon. And then it spread. Okay. So, ano lang, ako kasi, meron akong, hindi naman yung parang nandidiri ako, pero fear lang. Meron akong fear na, syempre, hindi ko naman kilala din yung mga taong lagi ko nakakahalubilo, ganyan. Mm, Syempre, yung may COVID na tayo, meron tayong mga iba't ibang klaseng pox, di ba? Yung mga sakit na ganyan, and yung mm, HIV. So, just to clarify, yung kapag kunwari ba nag-share tayo ng, ng straw, kunwari, ganon. Or parang nagkaroon tayo ng close contact lang na, ay, nahatchingan kita, or mm. something like ganon, yung laway to laway, or yung airborne, nakakahawa ba yun? Not at all. Not at all. Yes. Yes, but it will take a lot of saliva for you to be infected. Meron kaming sinasabi na kailangan mo ng isang pool na laway in order for you to be Ah, infected of the HIV through laway. Kaya hindi siya too much. nakakahawa. Hindi siya nakakahawa through sharing of utensils, sharing of clothes, sharing of bed with the without intercourse, sharing with the person with sharing clothes, sharing utensils, whatever. Hindi Mm-mm. siya nakakahawa. Mm-mm. Makukuha mo lang siya pag tinake mo yung dugo niya through the injection Mm-mm. or nakipag-intercourse ka sa kanya without protection. Mm-mm. Yeah. I got it. So hindi siya nakakahawa talaga. Mm-mm. Kailangan lang kasi talaga ma-educate ng mga tao sa Pilipinas. That's why the stigma in the Philippines is too high because Mm-mm. hindi nga tayo well educated when it comes to HIV dahil hindi tayo open dun sa topic. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. We are not open with the topic. Parang Kaya tabu pa rin. marami tabu pa din. Yeah, Mm-mm. because ano na parang ang ano kasi sa Philippines, they will be educated once they experience. Parang ganun yung nangyayari. 'Di ba? Mm. Na they don't want to be educated before they experience that thing or in order for them not to experience that thing. Yeah, that's true. Oo, super agree. 'Di ba? Mas maganda kasing edukado ka na before mo para malaman mo kung paano may iwasan yung mga ganitong bagay, Mm-mm. paano mo i-handle yung mga taong may ganitong sakit, 'di ba? Mm-mm. Kaya parang though sa amin naman, personally ako ay hindi ako nang didito sa kanila because I know a lot of people who have that illness. But I'm okay with that because hindi nga siya nakakahawa through yung close contact kahit nga maghiraman tayo ng damit or magpalitan tayo ng inumin, walang mangyayari kasi laway to laway lang. And kailangan mo ng maraming laway in order for you to be infected of that. And meron nga akong story na narinig na Mm. merong isang tao, may HIV siya and then it eventually naging AIDS. Pero gumaling naman din lang siya. Then nag out of town silang relatives niya, silang mga Gumaling siya AIDS. relatives. Wait lang. Sabi mo HIV to AIDS, pero eventually naggumaling. Meaning, parang bumalik lang sa AIDS, Parang sa bumalik siya sa HIV. HIV, bumalik siya sa Okay. HIV. So, nag-outing silang mga magpipinsan or kamag-anak niya. Mm. And then, yung mga ibang pinsan nung taong yon sumama dun sa swimming pool kasi Mm. okay lang naman, wala kang mangyayari sa inyo kung ano, di ba? And then, meron siyang isang pinsan na nagsabi na, ayokong sumisi dyan sa pool kasi baka mahawaan ako ng sakit niya. Sabi ko, ha? Kayo nung narinig ko yung kwentong yun, napaisip ako na,
mahirap talagang i-educate ang mga tao sa Pilipinas kung ayaw nilang matuto din. 'Di ba? Kasi to think na kamag-anak niya na yon, dapat alam na niya kung paano i-handle or paano yung yung HIV, 'di ba? Because for sure during the stage na may AIDS yung tao, for sure nag-research naman na rin siguro siya na bakit nagkaganito yung pinsan ko, 'di ba? Pero siguro hindi siya nag-research. Kaya ganun yung reaction pa rin niya. Which is for me parang napaka-degrading nun for a person because sometimes we don't know how did that person get that illness, di ba? Kasi nga napag-usapan na natin to before. I think first season may HIV tayo yatang Oo, basta topic parang early seasons na natin. early seasons natin na yun nga na hindi naman siya nakakahawa talaga yung sakit na hindi naman siya nakakahawa kung hindi ka makikipag-intercourse sa kanya, Mm. di ba? Sobrang tagal na nun na parang hindi ko na rin nabalikan personally. So maganda lang na topic ulit natin para ma-refresh and ma-educate din natin yung mga chatters natin. And having said all the all those facts na parang um gusto kong bumalik kay Ross dun sa nararamdaman niya ngayon. Yung mga Mm. wishes niya na yung mga sana, ano yun, sana may meron pa siyang May yun, magmahal pa sa oo, kanya. may magmahal pa sa kanya, ganon. So, ako, Ross, naniniwala ako na um, ang first step para makuha mo yung wish mo na yun is yung acceptance mo mismo sa sarili mo. Na wag True. mong isipin na yung HIV mo, yun na yung parang ikaw na yun as a whole. Parang dinedefine na nung sakit mo yung ikaw mismo. 'Di ba? Kasi sinabi niya parang sakit lang din naman siya katulad ng mga diabetes, yung mga sinabi mo, 'di ba? Na may maintenance. Ano ba yung Mm. mga may maintenance ngayon? Mga high blood High blood, pressure, 'di yes. ba? Parang ganun na Mga lang din siya. gout, Pati ba gout, may maintenance na rin yan. I think so. Mm. So parang ganun mo na lang din siya i-take. Parang kung ano man yung kung ano man yung story mo behind kung ba't ka nagkaroon. Parang it's all in the past eh. Ngayon, kailangan mo nang i-accept na meron ka niyan and move forward sa buhay mo na True. alagaan mo na yung sarili mo. Siyempre, sinabi niya nga may maintenance na yan. So, siyempre, gamutin mo ng maayos yung sarili mo. And at the same time, parang ikaw na rin yung maging instrument to spread awareness sa mga tao. Um, Kasi sabi mo nahihiya ka eh. 'Di ba? Mm. Siguro it's time na hindi ka mahiya na meron ka niyan, pero gamitin mo na lang siya as parang, yun na yung purpose mo ngayon. 'Di ba? Na mag-spread ng awareness. Katulad ng ginawa mo sa podcast namin. Like, sabi ko nga, meron na kaming topic niyan long time ago, pero nakalimutan ko na. So, thank you so much for In-open up telling mo your lang. story. Oo, na at least na pag-usapan ulit natin ngayon ng mas malalim. I think mas malalim yung pag-uusap natin. Mas True. malalim. Um, and ngayon na mas medyo tumaas din yung mga, or dumami na rin tayo dito sa group chat podcast, mas marami na rin yung marireach natin na educate. So, yan, gamitin mo siyang, ano mo siya, gamitin mo na lang yung situation mo ngayon to educate people. Especially, ang taas na talaga ng rate ng HIV. Diba? Sa Philippines. In the Well, actually, the Philippines. All reason over the world. why all over the world, ayan, totoo. Hindi, pero actually, the reason why mataas ang tawag dito, ang Philippines Cases, yeah, that's because cases sa Philippines because late na tayong nagpatupad nung free na HIV status test,
Before kasi parang mahal siya eh. Mahal siya. And parang hindi siya normal na magpapatest ka ng ganun. Kaya parang lately, parang started last year, parang ang dami ng tao nagpapatest because of parang gusto nilang malaman yung status nila, di ba? Parang And kumbaga ang dati dami na talaga. nahihiya sila. Kung gusto mo ba i-check, syempre baka maging positive, parang nahihiya sila. Ganon. True. Ah. So, dapat talaga, ano na Actually, tayo ngayon? dapat, Very open na. oo, very open na. And we shouldn't, ang tawag dito, judge them. Kasi nga Mm-mm. gaya nga ng sabi natin na we don't know where did they get that virus, di ba? Na. Mm-mm. Kasi may mga iba nga na yung parang yung kwento ko nung season na tinake natin to, yung 7 years old lang siya pero ni-rape siya. Ah, yeah. 'Di ba? It's I not remember his that. fault. It's not his fault. But kailangan niyang kailangan niyang mahiya dahil meron siyang sakit na ganun. Pero ngayon, hindi na siya nahihiya. Talagang proud na proud siyang meron siya ng HIV na yun. And kinikwento talaga niya yung kwento niya kung paano niya nakuha yun para ma-educate yung mga tao din na it's not just about the the choice of having sex of of having sex with someone, 'di ba? Pag minsan nakukuha mo sa nanay mo na may sakit ng ganun para dati or nakukuha mo sa mga kainuman mo na may ginagawa kayong kakaiba. Minsan nakukuha mo sa mga kainuman mong may pagnanasa sa iyo na hindi mo naman pala alam. 'Di ba? Na marirape ka na, ganun. Kaya parang we shouldn't judge them. Instead, we should support them. Because parang pag nagkaroon ka na ng ganitong sakit, parang ano eh, parang yun nga, parang nahihiya ka na na makihalubilo sa ibang tao because of the stigma. But Mm-mm. actually, here in Thailand, hindi. Hindi sila ganun compared sa Philippines. There's a lot of cases here in Thailand, pero kasi educated sila when it comes to that. Not Mm-mm. because they have the sex education here in Thailand, but they are open. Parang kumbaga, kailangan din natin yun eh sa Pilipinas. Although, sinasabi kasi natin sa Philippines na parang Christianity tayo doon, di ba? Very Christians tayo na conservative ang ating culture. conservative. Yeah, very conservative ang ating culture. But it doesn't mean na we will close our minds to those things because it's really happening, di ba? Alam mo, part And ng pag-progress ng isang bansa, ang pagiging open-minded. Na yeah, ganito na yung mundo eh ngayon. So, kailangan may adjustment tayo. Hindi naman kailangan i-sacrifice natin yung pagiging Christian natin or pagiging conservative. Pero, maging open in a way na pag-usapan natin to educate everyone para din ma-stop, 'di ba? Ma-stop yung growth mm, nun, yung true. cases, 'di ba? True. Kasi pag hindi natin i-educate ang mga tao sa Pilipinas, mas lalong tataas at tataas ang cases sa Philippines. Diba? Mm. Kasi hindi naman natin maaano eh. Hindi na natin mapipigilan ng mga kabataan ngayon when it comes to their desires. Diba? Lalo na nasa ano na tayo nga, internet stage na tayo. Diba? Mm. Na, na kaya na ng mga kabataan or ng tao na i-access yung mga bagay-bagay na gano'n. And nowadays naman, meron din naman yung ano eh, meron naman, at saka gusto ko lang palang sabihin na pag magpapatest ka kasi ng HIV, it's always discreet. Hindi siya, hindi siya pwedeng, hindi siya pwedeng ipag-alam ng ibang, ng sino man, kahit kanin. Pero Ang, syempre, pag ah, ano ba, meron ba tayong HIV center or parang ano siya, normal hospital? we do have, we do have HIV center in every place in the Philippines. Parang Mm. sa atin sa Baguio, it's BGH. Sa BGH, Nasa meron doon. BGH. Nasa BGH siya. Ah, Yes. okay. Usually kasi nasa ano siya, nasa public hospital. Pag public hospital ka kasi free lahat. Free lahat. As in, lahat ng gamot mo, lahat-lahat. Free. Because you are paying taxes or you're paying
PhilHealth, di ba? Mm. And that covers that. So, yun nga, pag nagpa-test ka ng HIV, uh, whether negative or positive yon outcome nun, only you and the doctor should know about that. Mm. And then, of course, pag nag-positive ka, ang makakalam na din is yung mga medical practitioners because they need to they need to brief you about your status. Mm. And then kailangan mo mag-undergo sa maraming test, blood chem, um ano ba yun? Kailangan mo magpa-x-ray kasi kailangan mong i-check yung TB, baka may TB ka kasi yun yung ano pinaka first stage talaga ng na HIV, talaga pahihinain yung immune system mo tapos magkakaroon ka na ng ubo or ng sakit, ganun. At sa una kasi parang ang feeling mo ano lang siya, flu lang siya, ganun. Tapos biglang HIV na pala. Oh, may mga ano ka din, mga mararamdaman ka din. Merong di Yeah, mga actually, symptoms may mga or symptoms kasi asymptom. ang symptoms may may mga iba na parang hindi nagtagal yung symptoms sa kanila kaya parang feeling nila is flu lang. Normal flu, Pero ganun. kasi normal flu lang. Pero kasi usually ang HIV it will take 1 month before it will come out sa body mo. So after mo maging infected of that virus, maghihintay ka pa ng 3 weeks to 1 month para lumabas yung sakit sa katawan mo. Mm. And then after that, it will take around a week or two na magkakaroon ka ng sakit, ganun. And then after, syempre, kailangan mo na magpa-test kasi iba na yung nangyayari sa'yo. May nagkakaroon ka na ng rashes, nagkakaroon ka na ng ubo na hindi na gumagaling, ganun. So, tapos may night sweats. May mga iba ganun eh. Night sweats daw. Nagkakaroon sila ng night sweats na kahit ang lamig-lamig eh, nagpapawisan sila Iuwisan habang sila. natutulog. Ganun. So, Oo. yun. And then, gusto ko lang din sabihin na pag merong mga marites sa paligid nyo na nagsabi Spill. na mayroon kang Mm. nag-spill na mayroon kang HIV, pwede mo siyang demandahin actually. Oh, really? Anong case? Yes. Marites case. Uh, Charot. marites. Oral defamation yata. Ah, Pero okay. pwede mo siyang demandahin kasi that's a private matter. Kumbaga. Oo. Even Mm. though, Dapat kasi manggagaling pwede naman, sa'yo. 'Di dapat ba? manggagaling sa'yo. Hindi Yeah. manggagaling sa iba. Parang respeto mo na rin yun dun sa ano, 'di ba? Ayun yun na nga yun eh. Hindi ka nang educated. Marunong ka pang magkalat ng mga bagay-bagay sa paligid. So parang Mm. sinisira mo na yung sinisira mo na yung pagkatao ng tao na wala namang ginagawang masama sa diba? Mm. So yeah. Going back to Ross, yun nga. Um, sana nga matanggap niya yung sarili niya na Mm. meron siya nun. Because kaya nga nasabi ko kanina na the cure for that virus is not yet clinically Available. approved. Mm. Yeah, available. It's still on the process of testing. So you might or you might not be cured from that virus, but you have to accept yourself because at the end of the day, that is just a illness that you have to handle every day of your life, di ba? Na parte na ng buhay mo yan. Magiging parte na ng buhay mo yan. And huwag kang mahiya na sabihin kung ano yung sakit mo para mas ma-educate pa yung mga tao na sa paligid. Baka malay mo pag naging open ka sa kanila, mas mahalin ka pa nila, di ba? And baka eventually mahanap mo na rin yung partner mo sa'yo because I know a lot of I know a lot of HIV positive people na they are happy Partner. with their love life. Mm. Recently, one of the famous person in the Philippines is Yaki Ito. Um,
she's a gay pageant enthusiast, or Mm. hindi pala siya enthusiast. Ano siya? Lagi siyang sumasali talaga sa mga gay pageants. Mm. And parang isa na siya sa mga haligi ng gay pageants. Mm. And lately, nag-open up siya kay Tony Gonzaga na meron siya nun. Sakit na yun. Yun yung interview niya na yun. Oo. Yes. Mm-mm. And no one knows about that sa mga kabaklaan. No one knows about that because he looks healthy. Mm-mm. He looks happy about his life. But inopen niya yung status niya na yon sa public so that those people who have HIV will be parang maging ma-encourage sila na continue with their life, that this this illness is not the end of your life, 'di ba? Marami actually sa hindi naman marami pala. But there are two famous people in the Philippines that have HIV. One is Na Yaki open Ito, sila. na open sila. And Mm-mm. another one is Adrian Lindayag. Yung yung kapatid ni Jody Santa Maria sa isang teleserye, yung Mm. bakla. Okay, we will search about that. Basta Ano, basta yung yung Adrian? yung yung ano, yung star ng ah star s- ano kasi po pili ko. Alam ko Adrian Oh, Lindayag. yeah. Adrian Adrian Lindayag. Lindayag. Oo. Yeah. Adrian Lindayag was open for that for how many years already actually. Mm. He's open about that. About his status for matagal na. Sobrang tagal. Ayun. Dami ko na sinabi kay Ross kanina. And yun na yun yung masasabi ko kay Ross. Pero ang masasabi ko sa mga chatters naman natin, na katulad nung nabanggit na sobrang daming cases na nga ng HIV sa Philippines. Like, bigyan natin sila ng environment na tayo mismo Safe ina-accept sila. na natin sila. Like, ina-accept in a way na, syempre, irrespetuhin din naman natin sila, di ba? Huwag natin silang pandirian. Mm. Let's educate ourselves. Yung responsibility na natin sa sarili natin. Hindi lang para alam natin yung HIV, kung alam natin kung ano yun, or paano natin i-treat yung ibang tao, kundi para na rin sa sarili natin. Kasi nga, mapaprevent, para ma-prevent din natin na magkaroon tayo nun. True. 'Di ba? Siyempre, reality check. Ayaw din naman natin na kahit na okay lang na meron ka nun, siyempre ayaw din naman natin na sa sarili natin meron tayo nun. Totoo lang din naman. True. Kaya siyempre, educate natin yung sa sarili natin na para hindi tayo magkaroon. Una dyan, kung magkakaroon, um, kung mag-engage ka sa sexual activities, always be protected. 'Di ba? Ano ba yung mga protection? Condom. Yun lang ba, Condom. condom lang? That's the best one. That's the best one. Pero kapag Actually, meron pa naman nagko-contraceptives ka, helpful ba yun or hindi? hindi siya. Ah, Hindi hindi. siya actually. Because Hindi meron ha, naman, take note. merong a specific medicine to take para maging immune, Para yes. hindi ka magkaroon ng ganun. na, Para na, ma-prevent na mo brain magkaroon. para ma-prevent mo. Meron siya yung PrEP na tinatawag. Yun, take that. Educate nyo na natin yung sarili natin kung ano yung mga yung mga pwede natin Kailangan gamitin. i-take. Sa safe sex, ganyan. O pangalawa, syempre yung mga injection, 'di ba? Ano ba yung mga Mm. ini-inject sa atin? Alam nyo na yan. Huwag na nating pag-usapan dito. Aralin nyo na lang. At maging ano pa dito Naghahat. joke lang. Hindi, alam mo naman na yung mga, huwag kayong papayag na may mga ini-inject sa inyo ng basta-basta, 'di ba? Kasi hindi nyo rin True. naman alam, hindi lang naman HIV yung pwedeng malagay dyan, di ba? Tapos kung meron na kayo, syempre, love yourself. Talagang mag, mag-take ka ng mga maintenance na gamot,
um, ano pa ba yung mga forms ng self-love para alagaan mo yung sarili mo. Maging masaya ka. I think, Actually, di ba? actually, that's number one. Huwag ka Because, ma-depress kung meron yeah, ka nun. Kasi baka mas lumala. Siyempre, ayaw naman natin yun, di ba? Andyan na yan, tulungan mo na lang din yung sarili mo. And true. lahat tayo magmula sa empathy. I mean, empathy in a way na um, maging sensitive tayo dun sa mararamdaman ng mga taong meron. 'Di ba? In that way, mabibigay natin sa kanila yung respeto, at saka yung walang judgment na environment, at saka yung mas mabibigyan natin sila ng acceptance or mas ma-accept nila yung sarili nila if tayo mismo din, hindi tayo judgmental sa kanila. Tsaka yun nga din, wag mo silang i-judge kasi hindi natin alam yung full story. And wag mo na itanong yung full story nila, hayaan mo silang magkwento. Oo. Diba? Bakit dapat hintayin niyo sila na magkwento? Huwag niyo silang sabihin na, ha, paano mo nakuha yan? Gano'n. Yes. Wag gano'n. Mm-mm. Di ba? Kasi eventually, kukwento rin naman nila. Lalo Mm-mm. na kung pinagkakatiwalaan ka nila. Kung Mm-mm. pinagkakatiwalaan ka ng tao. Gaya nga ng sabi ni B kanina na we really have to be educated when it comes to this matter. Kasi mas magiging maayos yung lipunan pag alam natin yung mga bagay-bagay na ganito. Just like how we know about diabetes and other illness in the Philippines, di ba? Kasi ano na lang siya, i-take na lang natin tong sakit na to as just like a um normal sickness na pwedeng makuha natin kung hindi natin pinapangalagaan yung sarili natin. Mm-mm. Di ba? Exactly. Kasi ang mga diabetes naman, mga gouts, yung mga yan, mga sakit na ganyan, nakukuha natin kasi hindi natin, pinabayaan natin yung sarili natin. Di Exactly. ba? That is also exactly the same with HIV. Mm-mm. Pinabayaan natin yung sarili natin kaya nagkaroon tayo nitong ganitong sakit. And in order for you not to have that virus in your body, you have to be protected all the time. Diba? Whether whether you are not active or you are active when it comes to your sex life. Kasi hindi mo naman alam kung sinong meron. Because that person will not also tell to you before having the sexual intercourse, di ba? Mm-mm. Lalo na kung alam naman ng taong yon na na okay naman siya or hindi din niya alam na meron siya, di ba? So, hindi naman na namin kayo mapipigilan sa mga desires nyo sa inyong katawan. Mm-mm. But you have to make sure that you always have to be safe and protected. Because sexual intercourse, hindi lang naman HIV yung makukuha mo dyan. Marami pang mga ibang Mm-mm. sakit na pwedeng makuha dyan. So, hindi mo nga nakuha yung HIV pero meron ka namang herpes, meron ka namang gonorrhea. So, ano na mangyayari sa'yo, Dami diba? naman sakit na So, yan. marami Mm. actually, marami Oo. makukuha sa sexual intercourse. Lalo na kung papalit-palit ka ng, ng, ng partner every now and then. Yeah. Kaya parang, um, marami lang kasing cases sa mga gays, mga same-sex intercourse because ano sila parang masyado silang mag-explore. Kaya ro marami yung cases sa mga kagaya nila. Mga kagaya namin, sabihin ko. Kasi Sa community. sa community, kasi nga yung exploration na ginagawa na parang gusto nila matikman lahat ng mga tao sa paligid nila. Parang ganun. Kaya parang kaya dumadami yung cases sa mga kagaya namin. Pero kasi meron din naman mga mga straights na nagkakaroon din ng ganung sakit. Kasi probably nagkaroon sila ng partner na may ganun na Or gusto or din yung nilang partner mag-explore. nila nag-explore and nahawa, ganun. Mm. Meron actually may isa pang kwentong ganun na OFW siya. Mm. Then, ano siya, seafarer, parang Mm. kumbaga, yung, Seaman. ganun, seaman. Mm.
ah nakipag nakipagtalik siya sa ibang bansa. Mm. Then nahawa siya. Then hindi niya alam kung paano sasabihin sa asawa niya. Uy, I heard nga, parang marami ang ganyan. Parang biglang Diba? silang nag-check. Ayan. Nag-check sila ng ganun. Tapos parang halos lahat ata sila meron. Ganun. Mm. Mura lang Ganun. naman ata yung condom, if ever. Mura lang Diba? naman ang condom Mura lang actually. naman, diba? Bili na kayo. Parang gusto ko to i-business yun. Hindi, Diyan, parang, sa Qatar. ay, hindi naman dito kasi masyadong conservative dito. Triple-triple ang pagka-conservative. Yun talaga, Yes. no? Yeah. Education, self-love, Education and and protection. prevention. Prevention. Protection, Through prevention. And lahat protection. na ng Sean. Ayun. Action. Action, yes. Section. So yun nga, 'di ba? Kay Ross, wag kang mawalan ng pag-asa. Ano lang 'yan, sakit lang eh. Magkakaroon at magkakaroon ka din. Meron at merong taong nakatadhana sa iyo. 'Yun ang lagi mong tatandaan. And kung wala, di mahalin mo na lang yung sarili mo, di ba? Oh, di sorry. Hindi naman. Kasi baka eventually maging choice din niya yun, di ba? Oh, di Mm, mag self-love ka na lang. Basta wag matatapos ang buhay dahil lang nalaman mo na meron kang ganyan. Tuloy pa din ang mm. buhay. Ganyan. Come yan. And live a healthy life. Live Yeah. a healthy life. Yes. Yeah. And thank you Kasi so nga, much. Ulitin ko lang ha. Thank you so much, Ross. Kasi tingnan mo, dahil sa pag-share mo niyan, kami na-educate ngayon. 'Di ba? Natutulog lang kami. Na-educate pa kami. And na-educate pa yung manonood sa amin. Kaya, Ross, true. um, Kudos to you. yes. And I mean, may purpose pa ang buhay. Hindi lang Yeah, natatapos na. that that's Yan. true. Kaya thank you so Yeah, much. yes. And hopefully, wag kang mahiyang magkwento pa ng mga um future ventures mo sa buhay mo, di ba? Mm. Andito lang naman kami lagi to listen Yes. to your story. All the best, Ross. Yes. Best wishes. Best wishes. Happy birthday. Happy birthday na lang din. Happy anniversary. Happy Ang dami. anniversary. In advance sa So, magiging partner. so yun. So yun, mga chatters, kayo din, ha? Huwag niyo kakalimutan maging educated when it comes to this sickness because mas maigi ang may alam, di ba? Yes, Kaya alam nga mo, ang nasabi. pinaka gusto ko na sinabi mo ngayong gabi, na yung gabi talaga. Ngayon, ay yung sinabi mo na hindi mo dapat hintayin na ma-experience mo yon bago mo i-educate yung sarili mo. 'Di ba? Ngayon pa lang, hindi mo na-experience or hindi mo man ma-experience para maging part ka ng environment or ng community or ng isang community, Healthy healthy community. community, 'di ba? Yun talaga, yun na yung ambag mo, kumbaga. What did you take you? Hindi lang sa HIV and sa lahat actually. Yung, 'di ba, yung mga True, sa nangyayari ngayon sa lahat. corruption, sa Sa corruption. politics, ganyan. Oh. Sa lahat ng bagay talaga. Very good ka dun. At dahil dyan, ayan. Dahil Jane, sana papapanood niyo pa ang aming mga previous episode, mga chatters. And para mapakinggan niyo pa ang aming mga magagandang episodes before, please follow our social medias in the Group Chat Podcast with BNB sa YouTube, Facebook, TikTok, and Spotify. Yes. And of course, Kung meron pa kayong mga story katulad nito na talaga magpapa-educate ng maraming tao, talaga libo-libo, isend nyo na sa Gmail namin, tgcpodcast@gmail. tgcpodcast.ph. Ano? Hindi ko alam yun. yun na to. tgcpodcast.ph@gmail.com. Ayan. 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 Alright. Thank you so much, B. Thank you Ay, so A. much, IB. Nagkapalitan. Kalituan na.
Yun, Ayan. maraming salamat sa inyo, chatters. Thank you so much. Yes, bye. Sana marami kayong Bye. natutunan. Spread the word. True. Spread the memes. Bye. And fly, fly, fly. Bye. Bye. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.